Adunay mga pangutana sa ato mga kaigsuonan nga kini bang gihimo sa berhen sa Kasilak nga Paris Pastoral Council. Unya wa pa mo divulge ang ubang mga parokya, no? Nga ang maong krusada sa Global Gay Agenda nga nagduma gyud ang LGBTQA+ yawa, no? Nga gisud na siya nahugog na palig-on o dunay officer nga gimimbro sa Paris Pastoral Council. Unya na hibaw-an nga kini di ay programa nga ang grupo sa Global Gay Agenda, ang LGBTQ A+ nga gisud sa Paris Pastoral Council downward na sa Barangay Chapel Kuyawa sa organisasyon Kuyawa nakasud sa simbahan. Ilaha rin ang gikopya sa Diocese of Tagbilaran. So ang pangutana karon mao, kining gihimo karon sa mga parokya if it is adopted throughout the Diocese of Tagbilaran. If kining gihimo sa Diocese of Tagbilaran, mao sa gihimo sa nagkadaiyang mga diocese sa tibuok Pilipinas. If gituman usab kini, mao sa gihimo sa tibuok kalibutan, kay this is a global syndicate. Global syndicate. So pasalamat kay we were able to attend the National Pro-Life Summit as convened by the Living Saint Dr. Rene Joseph Bolicer March 24, 25, 2023 sa Cebu Grand Hotel. Din dito gidayag ni Monsignor Ronald Quijano nga siya maoy pioneer graduate sa Pontificate of Vatican nga founded by Pope Saint John Paul II. Din iyang gidayag nga ang atong kanhi Santo Papa Pope Francis, he was pressured into signing a document gikan sa LGBTQ group o movement diin ang headquarters nila naa sa Lesbos diya sa Greece. Mao gina ang pinaka headquarters. So ang objective niining LGBTQ as divulged by Dr. Rene Joseph Bolicer, ang director sa Human Life International, nining putuha iyang gidayag nga ang syndicate sa tibok kalibutan himuon ang Global Gay Agenda ug ipatuman na pinaagi sa LGBTQA+ kuyawa ni. Naon sa pay epekto nini ang pangutana karon, kining pag-recognize sa simbahan, kining pag-promote sa simbahan, sa diocese, downward to the mga parishes, downward to the chapel, kining pag-promote sa objectives niining LGBTQ, makapasantos ba ni sa katawhan? Mao na issue karon, makapasantos o makapaimperno? Mao na agatong utingkayon karon. Nan dinhi nato idayag kini si Dr. Ligaya Acosta. Usa siya ka director. Siya mismo ang director sa niya usa sa speakers, no, sa gipahigayon nga National Pro-Life Summit. Siya mo ang regional director sa Asia and Oceania Human Life International. Siya may deklarar sa iyang topic nga conspiracy against faith, conspiracy against family, conspiracy against life. Grabe. So ang iyang kauban sa mga speakers niini, mga ngilngig,
si Bishop Athanasius Schneider gikan gyud mismo sa laing nasod, no? Unya kauban si Bishop Precioso Cantillas sa Diocese of Maasin, very strong bishop. Si Bishop Arturo Bastes buhi pa niadtong higayuna. Unya si Brad Ali Aguspina, si Honorable Lito Atinsa. So gidayag niining puntos karon nga there are false teachers who include LGBTQ through gender ideology. Now, kini pagsupak in violation of divine purpose why God created us. So kini karon nga mga false teachers, mao kini ang mitudlo nga ipasud gyud sa simbahan kining ilang programa. Kuyawa, no? Na nakalusot man ngano matud pa ni Monsignor Ronald Quiano nakapirma ang kanhi Santo Papa 2015. Mao din hinungdan nga perting kusuga hindi tibugsok sa simbahan. Mao di ay. Uni mao din nga si Cardinal Fernandez nga mao'y prefect sa Dicastery nini karon nga Congregation of the Doctrine of Faith, naghimo og fiducious supplicants nga same-sex blessings didto gyud nabahin ang simbahan, nabahin ang liberal, ang modernist church authorities mo na nga mi-justify, di support that, mi-suporta sila. Pero ang mga traditional, ang dogmatic church authorities, they denounce that is not correct, that is wrong. So nining higayuna ang pro-life summit mideklarar that is demonic, diabolic, that is conspiracy against faith. Usa ka na kapag traidor sa simbahan. Ikaw, church authority, may conspire ka in conspiracy based in criminal law jurisprudence. An act of one is an act of all. Nag-agree ka mo, mi-appeal ka sa usa ka criminal nga plano. That's conspiracy. O kini karon nga gihimo nga gidawat sa simbahan gikan sa higher authorities downward ngadto na sa diocese, downward sa parish, downward sa chapel is a conspiracy against faith. O kining conspiracy against faith, usanay ka traidor nga buhat, batok niningging harian nga gitukod ni Kristo. It is betrayal against the church. Bantog ra kay kahilakon si Bishop Arturo Bastes, ingon siya, iampo ninyo mga obispo, iampo ninyo ang mga church authorities. Kay makaluwas rata, this is the greatest trial. And he quoted paragraph 675 of the Catechism of the Catholic Church. Nga dunag gyoy mahitabo nga pinakagrabe nga apostasy. Unsa bay apostasy? Withdrawal of faith. Unsa bay withdrawal of faith? Dili nakakatoliko sa buhat. Katoliko ka sa bunyag, katoliko ka sa imong posisyon, but anti-Christ ka, traidor ka sa simbahan. Traidor ka. Mao ni nahitabo. Now, unsa ba di agyud ang motive ining grupo, ha? Unsa ba di ay? Ang katuyuan ni ini, depopulation. Unsa ba depopulation? Papas ang populasyon sa kalibutan. Nganong papason man ang populasyon sa kalibutan? Tungod kay kini karon nga mga hakog sa bahandi. Gusto sila nga sila ra mao'y muda sa bahandi, manag-iya sa bahandi sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, unsaon nila paglihok nga sila'y muduma sa bahandi sa kalibutan? Nga nakinahanglan man ang mga workers. Ang tubag mao under
the fourth revolution, gitawag na og industrial revolution. Under this industrial revolution, dili na manginahanglan sila mga tao as workers, wala na, robots na, robots. Busa, they can stand gamit lang mga computer, mga robots, electronic system, AI, artificial intelligence. They can operate, they can control, they can manage, they can produce products without human employment. Asa ka? Ug tungod kay wala naman magkinahanglan og tao nga motabang nila, kay robots naman, mao na nga paraasa man ang mga tao. Mao lang na babag-babag nga sila'y manag-iya sa mga bahandi, wala na. It is a demon of selfishness. Tungod sa kahakog sa tao, mao na nga gusto nila nga mga matay ang mga tao. Una dili man matabang o patay, maggubat diri, gubat dito, mga pandemonic, mga gihimo nga mga pandemic, gitawag nag pandemonic kay giplano para mga matay ang mga tao. Di man matabang. So giunsa nila, the last nga gihimo mao ni gitawag og gender ideology. Ang gender ideology nga founded ni Dr. John Money taga New Zealand 1950s. Mao kini ang usa ka panudlo, usa ka ideolohiya nga the last hura nga dili mo sanay ang tao. Ngano ba? Unsaon ba pagsanay? Same-sex relations. Laki, makigminyo og laki. Unsaon man na pag-anak? Dili. Badji, makigminyo og laing badji? Dili mo anak. Sumaw na ilang gi-promote o gitawag ka na og global gay agenda. So, nining puntuha karon, mao na nga gigamit nila ang Rainbow Coalition. Unsa ba ng rainbow? Kay ang rainbow bangaw, daghan man nag color. So karon ang LGBTQA+ nani sa gidayag ni Dr. Ligaya Acosta, maabot pa nag 100 ka mga genders, imagine. Now, unsa bay effect ni ini insofar as the church that Christ has founded? Mao na pagguba sa simbahan. And for you church authorities, gikan sa Vatican, downward sa cardinals, downward sa mga obispo, CBCP, downward sa diocese, downward sa mga parokya, downward sa mga clusters, mga chapels. Is this the plan of God? No, it's the plan of Satan. Kaya ang tumong niini pagguba man sa simbahan. Nganong di man maguba ang simbahan? Nga kining putuha, it's a demonic plan. Ang pagguba sa simbahan, gipaagi, gubon ang matag tao. Unsaon man pagguba sa matag tao? Niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Unsa ba nang giingon sa 1 Corinto 3:16? Ang atong lawas pinuyanan sa Espiritu Santo. It's the temple of the Holy Spirit. Giunsa pa pagguba ni Satanas? Gubon ang lawas. Pagguba sa lawas, sa unsa pang paagi ang utok nimo gubon? So isilsil sa utok, gigamit sa vice ganda, gigamit ang mga hugaw nga mga satanism nga nagda sa media, gida sa television networks, pagguba sa utok sa mga batanon, pagguba nga masilsil sa mga bata nga dili na siya laki ko dili badji na, gisilsil sa mga kababayan nga dili na siya badji, sama ni Aisa Sigira, gihimong modelo, sama katong singer nga pagbago pa tong singer, tarong man ta to si Janice, unsay nga nato nahimo ng laki, grabe. So gihimo na ni nga mga models, pagguba sa moral values. So kini karon, is it correct or wrong?
that is satanic. Ug nag-ingon si San Pablo sa 1 Corinto 3:17, ang magguba sa lawas sa tao, nagguba sa templo sa Dios. Ug ang muguba sa templo sa Dios, silutan sa Dios. Silutan. Busa, kini karon nga Rainbow Coalition, kini karon nga Global Gay Agenda, kini karon nga LGBTQA+, usa kini ka highest crime syndicate tibuok kalibutan, ngilngig pa na sa drug addiction, ngilngig pa na sa mga drug lords sa tibuok kalibutan, ngilngig pa na sa genocide, ngilngig pa na sa mga kamatay gubat sa kalibutan, ngilngig pa na kini magkinabangisan nga sistema. Kini atong isgutan sa sunod nga yugto, ngano nga ngilngig pa kini nga krimen, the highest crime ever. Ato nang hisgutan at angin ninyo, ato nang pribahan the several crimes of the world. So kini karon unsa bay nahitabo? Gisud sa simbahan. Imagine, di malas. Mao na nga naanay giingon sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Unsa may giingon sa 2 Tesalonica chapter 2 verse sugod ta sa chapter 2 verse 1 to 5. 1 to 5. Unsa may giingon diha? Nga ang katapusan gyud nga sayon nga mobalik na gyud ang Ginoo. Mao nga dunay mahitabo nga public rebellion. Unsa ba kining public rebellion? Ang katawhan mo alsa batok sa Dios. Unsa ba mahitabo? Description nga ang katawhan mo alsa batok sa Dios. Si Satanas mulingkod sa templo ug moangkon nga siya Dios. Mulingkod sa templo, maugi mo kontrol sa templo. Pangutana, gipasabot ba nga templo sa simbahan building? Dili. Ang paglingkod sa templo si Satanas musud sa tao. Pagsud sa tao, mo kontrol sa tao, mo nay gubon ang templo. Ug ang kanang pamaagi is through gender ideology. Nga tumong nining gender ideology, global gay agenda nga LGBTQA+, pagguba na sa lawas. Kung laki ka, himuong badge. Kung badge ka, himuong laki. Daghan na gihimong mga gender. Instead duha ka sex, giguba, giadju pagguba ang lawas sa tao. Ug kining lawas templo sa Dios. Muna sa 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16, Kolosas 1:18. Giguba. So nakasud. Kining gihimo ron sa simbahan sa Birhen sa Casilak, Paris. Makahihiya talaga. Kining gihimo ron sa Diocese of Tagbilaran. Makahihiya talaga. Ngano ba? Mas grabe ning krimen. Kaya dito sa Netherlands, ito may legal na ang abortion, legal ang same-sex marriage. Bao na gihimo sa government. Pero kanang gihimo sa government nga pinaka-sinful na sa mata sa Diyos, mas sinful pa ang gihimo sa parokya, mas sinful pa ang gihimo sa diocese, mas sinful pa ang gihimo sa simbahan. Ngano ba? Because the church in Catechism of the Catholic Church, paragraph 567, nagaingon nga ang simbahan mao ang liso ug ang tinubdan, sukaranan sa gingharian sa Dios. The church mao'y punuan sa gingharian sa Dios. Imagine. And in Daniel chapter 2 verse 44, ang Dios magtukod sa iyang gingharian. Gituman na ni Kristo. Mateo 16:18-19.
Si Kristo nagtukod sa iyang gingarian. Unya gitugyan na sa mga church authorities. Diha sa Mateo 16:19 gitaga-agahom ang church authorities. Diha sa Mateo pinanguluhan sa Papa. Diha sa Mateo 18:18 the collegial body, the bishops, gitaga-agahom. Ug diha sa 28, Mateo 28, 19:20, gitahasan sila sa pagpamunyag, pagpasantos sa katawhan, pagtudlo kanila, teach them to do, pagtuman sa plano, kabubuton o balaod sa Dios. Ug ang maong misyon 1 Pedro 1:15 ngadto sa 16, pagsantos sa katawhan. So while the role of the church authorities is to produce saints, mga santos, ang gihimo hinuon sa mga tinugyanan sa Dios, pagpasantos ba ni? Dili. Kundili pagguba sa simbahan, paglawgaw, paglubog, pagbugal-bugal sa simbahan. Mao ni grabing traidor nga buhat. Grabe. Mo nang kailakon si Bishop Arturo Bastes. Yampo ninyo ang mga kubispuhan. This is apostasy. This is greatest, highest form of apostasy, violation. Nasa warning diha sa 675 Catechism of the Catholic Church o naagi warning ni San Pablo sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 1 to 5. Ang mulingkod yun sa templo, gubon ang gipakabalaan sa tao. Ang lawas balaan giguba. So kining gender ideology mao ni last nga grupo sa syndicate gikan sa Illuminati, Masonry, uban pang mga sindikatos kalibutan. Grabe. This is the greatest. Kiay-kiayan lang pero dimungkog jamo, panuway na jamo. Grabe. Nakasuod yun simbahan. Mao na nga nag-ingon na San Pablo, last sign. Gangaan na ko ang Diyos. Muhukom na nining kalibutan. Mao na nga goodbye. And while there is time, we have to repent. We belong to one church. Among yampo, lagdaagan dan agan o Diyos. Birin sa kasilak, sidlakin taon ang mga kaparian. Na namatay bagong pare, father ko, no? Mendez, no? Hopefully, kamo na yung mga paglaom nga mabag-o ang simbahan. Naman na sa balaang kasulatan nga iwali pag-usab. Kaya nahugno na saup na ang simbahan. Wala na makakita unsay right, unsay wrong. Nasudla na sa relativism o kanang philosophy of relativism. Wala na magtanaw sa moral standards. Wala na. Gigugpa na. Mao na nga we hope, we pray. Mao na nga nawa ang atuang spirit, karisma nga musud sa balaan unta na nga simbahan sa kasilak. Mura nag Ginoo ko. Dangog na. Kaniadto gusto ta muhawak sa mahal nga Birhen. Pero hilas. Lord, hinlui ang simbahan, Lord. Hinlui, Lord. Ayaw lang guba, ayaw lang ilinog pag-usap, ayaw lang. Ang mga diocese, Lord, hinlui, Ginoo. Hinlui. And we hope, mga bagong mga pare, rescue. Santos, fiat.